Sabi nga po natin, ang mga tao na nakatanim sa tahanan ng Diyos. At natutuwa tayo na nandito po kayo dahil hindi lamang obligasyon, kundi dahil alam ninyo na ito ay hindi lang isang ritual na ginagawa ninyo pag weekend at pag linggo, pero merong sariwang pagkagutom at pagkauhaw para matuto pa at magsanay pa at lumago pa bilang mananampalataya. Amen. Na ito ay mga pagtitipon ng mga taong merong gratitude. Sabihin nyo nga po, mapagpasalamat. Ayun, tayo yung mga tao na lagi tayo nagsasama-sama para pasalamatan natin ang katapatan ng Diyos. Ang kanyang kabutihan sa atin. Hindi tayo nakakalimot kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Na ang buhay natin ay bilang mananampalataya ay hindi lamang panglinggo, kundi ito ay umaapaw hanggang Lunes. Ano susunod sa Lunes? Martes. Ayan. Miyerkules, Huwebes, hindi Tagalog yun no? Espanyol yun no? Biyernes, Sabado at hanggang Linggo at tayo patuloy, araw-araw nating nararanasan ang salita ng Diyos. At yan ang ating kalooban. Yan ang dahilan bakit tayo naandito. Na kalipunan ng mga taong mayroong puro, totoo, nakaranasan ng patotoo sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Hindi tayo nagkukunwari. Hindi natin sinusubukan lang kung hindi aktual na ating nilalakaran, naranasan ko ang kabutihan ng Diyos. Muli pa, tingnan niyo yung katabi niyo, sila ay may patotoo. Ikaw ay may patotoo na totoo nga talaga. Talagang totoo. Ang Diyos na ating sinasamba. Amen. At ito po yung isang pinakapundasyon, isa sa pinakapundasyon na mula pa noong first year ng New Life, sila Pastors Paul and Shadi, at hanggang ngayon, at bilang mga lingkod ng Diyos, ito yung katotohanan gusto naming patuloy na i-impart sa inyo. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa English ay, God is good. And all the time? Mula pa noong unang taon, kauna-unahang araw, hindi nagbabago. 35 years. Sabi nga ni Pastor Heidi kayo ng umaga, next 35 years. Mabuti ang Diyos. Another, hanggang sa muli siyang dumalik. Para pinagsama ko yung dumating at bumalik. Ay, ganun pa rin ang ating ipoproklama. Mabuti ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Na alam natin bilang mga mananampalataya, at ito'y alam mo, bilang mga itinanim ng Diyos sa church na ito, ikaw ay hinasa, ikaw ay hinubog, ikaw ay pinagtibay. Pagbalik-baliktarin man ang kasaysayan ng buhay mo, ang resolve mo ay mabuti ang Diyos. Hindi siya laban sa akin, kundi siya ay panig sa akin. Hindi siya ang nagbibigay ng karamdaman at sakit. Hindi siya ang nagpapahirap sa akin at hindi niya ako sinasanay sa pamamagitan ng kahirapan o sa pamamagitan ng parusa. Hindi yan ang Diyos na sinandigan ng iyong pananampalataya, kundi ang Diyos na sinandigan ng iyong pananampalataya ay siya ay mabuti. Amen. At sabihin niyo nga po sa inyong katabi, mabuti ang Diyos. Amen. At ang sagot mo, sa lahat ng panahon. Amen. Amen. At hindi niya kalooban na ikaw ay mag-suffer, bagkus siya ay nagbibigay ng daan para mapagtagumpayan mo yung suffering. So, iyan yung mga ilan lamang sa mga katotohanan na every Sunday, every life group, kahit prayer group, counseling, one-on-one, by group, yan yung katotohanan hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Hanggang sa mahasa ka ng mahasa doon sa mga salitang yan. Sinasharpen ka ng salita ng Diyos. Hindi ka sinasharpen ng pagsubok. Ang pagsubok, pinapapurol ka. Alam, purol? Pero ang salita ng Diyos, yun yung naghahasa sa iyo para pag humarap ka sa pagsubok, alam mo kung ano yung gagawin mo at alam mo kung saan ka tatayo na katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit ang pangyayari sa iyong buhay ay parang nagsasabi sa iyo ng kabaliktaran kung ano ang natutunan mo sa salita ng Diyos, nakatayo ka pa rin matatag
sa salita ng Diyos. 35 years. Maring ang sa inyo is 5 years. Maring sa inyo ay buwan pa lamang, ilang linggo pa lang. O maaring first time mo ngayon. Ayan. Ay magsisimula na ang kasaysayan ng kabutihan ng Diyos patuloy sa iyong buhay. So ngayon po, gusto namin impart sa inyo ang katotohanan ito tungkol sa ang pinagaling at pinalayang puso. Ang pinagaling at pinalayang puso. Ang tahanang ito, ang church na ito ay naka-dedicate. Lahat po ng inyong tagapaglingkod, tagapangaral sa church na ito ay merong commitment na maranasan nyo ng personal kung paano nga ba ang puso na pinagaling ng Diyos at pinalaya ng Diyos. Dahil lahat tayo'y nagmula sa kalagayang may puso na nabihag ng kasalanan, nabihag ng kahirapan, nabihag ng kadiliman, pero habang tayo patuloy na nakinig sa salita ng Diyos at hanggang sa dumating sa puntos na ikaw ay sumuko kay Jesus, nagpakumbaba sa Kanya, tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas, at doon naranasan mong pinagaling ka at pinalaya ka ni Jesus kung anuman ang umaalipin sa iyo sa iyong nakaraan. Amen. At bawat araw, hinahayaan mong mahugasan ka ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos naguhugas yun eh. Naglalaba ba? Naglalaba. And sinasabon ka ng salita. At ngayon, ganun din yun. Pinapaalala ng Diyos sa'yo. Maaari meron kang pag-aalaala. Meron kang confusion. Meron kang hurting experience. Ano po? And then, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos na pinapangaral, ay, nga no, bakit nga ba? Ba't nga ba ako natatakot? Ba't nga ba ako nalulungkot? So, yan ang patuloy na humuhuga sa'yo at humuhubog sa'yo, nagmumold sa'yo. No? Hindi yung mold na amag, nagmumold na yung ikaw ay hinuhubog ng Diyos. And then, hanggang sa makita mo sa buhay mo, posible pala. Posible palang magtagumpay ako. Sinabi sa akin ganito, hindi raw ako magtatagumpay. Pero sabi ng salita ng Diyos, magtatagumpay ako at napatunayan mo nga na may tagumpay. Sabi sa 1 John 5:1-5, ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. And then verse 4, lalundag po ako sa verse 4. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng takot. Hindi pala. Ano nga ba yan? Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng confusion. Hindi. Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating sariling alam. Hindi po yun sinasabi. Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng sige po. Yung salita na parang kumain ng tanghalian ng marami. Ready? Go! Pananampalataya. Ayun, nagkape na po ba kayo? Ayun, salamat po. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ito po, verse 5. Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Ayun. 35 years. Ito po ay patuloy at paulit-ulit po namin pagbibigay diinan. Ikaw ay mananagumpay. Mula sa pundasyong ang Diyos ay mabuti, tumayo ka ng matatag, ikaw ay mananagumpay. Ang pananampalataya na nasa iyo na nakasalig kay Jesus, iyan ang magdudulot ng tagumpay sa iyong buhay. Kaya ang iyong pananampalataya ay nasa iyong puso, hindi lamang sa iyong kaisipan, hindi lang sa iyong damdamin, kundi ito ay nakatanim sa puso mo. Amen. Sabi nga, ang ating pananampalataya ay galing sa Diyos. Hindi ito inimbento ng filosofiya, or argumento, or opinyon, o edukasyon ng maraming taong magagaling at patatalino. Ang iyong pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan na si Jesus, ang anak ng Diyos, at siya ang iyong tagapagligtas, at siya ang iyong Panginoon. Amen po. Ayun. So,
katulad ng ating pananampalataya, tayo ay pinanganak ng Diyos. We are born of God. Our faith is born of God and we are born of God. Ako'y pinanganak ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ng tao. Ganon din ikaw, nung nagtiwala ka kay Jesus, ang iyong kapanganakan sa kanyang kaharian ay hindi pinlano ng tao. Ito ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen po. Kaya naman, mga kapatid, new life, 35 years, and the next round ng 35 years. Ito po ang ating pangitain. Ito po yung layunin ng Diyos. Ikaw ay magtagumpay. Kaya mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Kung ano man ang nasa harapan mo ngayon ng mga pagsubok, na sa iyong tingin, sa iyong natural na kalakasan ay napaka-imposible. Talaga ba? Talaga bang matatapos ko to? Kaya ko ba talaga? Ito na ang mabuting balita. Mapagtatagumpayan mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. At iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At alam niyo po, ang mundo o ang buhay natin dito ay, aminin natin, may mga pains, may mga hurts, may mga disappointments, may mga planong hindi natuloy. Sabihin niyo nga po, ouch. May mga expectations na nabigo. May mga pangarap na hanggang ngayon hinihintay mo pa, Lord, 5 years na, 10 years na, kailan? Mga ganun, di ba? At tagal ko nang pinagpe-pray. Ayan. May mga frustrations. May mga taong pinagkatiwalaan mo pero nag-betray sa iyo. Merong nandaya sa iyo. Merong iniwan ka sa ere at nag-iisa ka na lang doon at ngayon, Lord, sana ako kapit. Pero dahil na ikaw ay na-train, na-equip this church na to, naiintindihan mong, hey, teka. May pananampalataya ako kay Jesus. Ang saligan ng aking pananampalataya ay hindi tao. At even hindi ang aking sarili. Si Jesus, na anak ng Diyos, na nagbigay ng buhay para sa akin. At siya ay nagtagumpay. Sabi niya, napagtagumpayan ko lang ang sanlibutan. Kaya huwag kayong matakot. Amen. Mananagumpay. Nasaan kayo? Come on. Amen. Dahil tayo ay may pananampalataya. Amen. Hebrews 11 verse 3. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Alam niyo po, ang pananampalataya ay isang puwersa na nagfo-flow mula sa puso mo. Lumalabas ito sa iyong bibig. At nagdudulot ito ng mga kilos na kung saan meron kang katiyakan at meron kang, sabi nga nito, is security, katatagan. Ito yung isang puwersa, napakamakapangyarihang puwersa ng pananampalataya. Dahil ito ay galing sa Diyos na nasa puso mo, kaya naman ito yung nagbabago ng iyong stance. No? Pag yung iba'y natataranta na, dahil may pananampalataya ka, okay, meron kang kapayapaan. Dala-dala mo yung kapayapaan. Hindi mo ito kinukuha kung saan-saan, dahil ang kapayapaan mo nandito, sa puso mo. Ang pananampalataya na puwersa na kung saan ay sinampalatayanan mo yung mga bagay na nag-exist kahit hindi mo pa nakikita. So, ang iyong pananampalataya ay nakakakita ng mga bagay na nandun na, ngunit hindi pa nangyayari sa physical. Pero sa iyong puso, dahil sinabi ng Diyos at ipinangako sa iyo ng Diyos, matutuloy yan. Mangyayari yan. Bakit? Sinabi ni Jesus. Sinabi ng salita ng Diyos. Ganyan katindi yung pananampalataya ng mga mananagumpay. Amen. Amen. Sabi, ang pananampalataya ay isang inherent trust. Ito ay isang pagtitiwala na hindi nakabase sa kung ano ang panlabas ng mga pangyayari. At sabi ko nga kanina, ito yung nagsisimula at nakaugat doon sa
puso mong puspos ng pangako ng Diyos. Ikaw na mayroong banal na spirito sa iyong buhay. Inherent trust. This is a heart faith. Hindi lang ito isang mental positive thinking. May mabuting mangyari. Hindi yung paulit, may mabuting mangyari. No. Hindi ito yun. Kundi talagang may mabuting mangyayari dahil ito'y nasa puso mo galing sa pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Mabuti ang Diyos. Yun po yung ating core. No? At sabi niya, hindi lang siya inherent trust na nagbumula sa kalooban ng puso natin. Ito ay enduring confidence. Matatag na kumpiyansa. Hindi natitigatig, hindi natutumba. No? Saan? Sa karunungan, kapangyarihan, at kabutihan ng Diyos. Tinatagalog ko lang po yung amplified version ng Hebrews 11 verse 3. So ang iyong kumpiyansa at katatagan ng pananampalataya ay saan? Sa kapangyarihan, power, wisdom, karunungan, at sa goodness, kabutihan ng Diyos. Tatlong pundasyon ng pananampalataya mo. Ang Diyos ay marunong sa lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. So ang pananampalataya is nakasalig, nakaugat sa sino ang Diyos sa iyo. Sino nga ba ang Diyos sa iyo? Hindi lang siya isang teorya o mga group of words na nabasa mo sa isang libro, kundi umangat yung letra, may buhay yung salita, and then naging totoo sa buhay mo dahil tinanggap mo ng may pananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid, kaya nga tayo mananampalataya, tayo ay nagtitiwala. Amen? Sabi, if you can believe, all things are possible to those who believe. Pastora, talaga, all things? Good to be true? Sabi niya, all things eh. Eh di all things, lahat ng bagay ay posible sa mga nagtitiwala. Amen. Alam niyo po, sabi nga, ang pinagaling at pinalayang puso, ang kabaligtaran po niyan is broken heart. Ang broken heart ay isang puso na mayroong offense. May mga daladalang kabiguan, puso na mayroong mga disappointments, may mga regrets. Sayang. Maraming sana. Betrayals na daladala mo hanggang ngayon. Mga attacks, yung shame, yun ang isa sa Pilipinas, yung kahihiyan. Nakakahiya. Pero pag hinayaan mong ang puso mo ay bumukas, ibinukas mo sa Diyos, at hinayaan mong pagalingin Kanya at palayain Kanya, yun pa lamang ang pagkakataong magkakaroon ka ng isang healed heart, hinagaling na puso at pinalayang puso. Sapagkat ang Diyos ay gustong-gusto niyang magmula sa iyo ang pagsuko. Yung pagpapasakop sa Kanya. Ang autoridad ng salita ng Diyos ay walang hanggan at walang kapantay. Ngunit, ang pagkilos nito ay ayon sa iyong pagsuko at pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Kanya. Meron tayong desisyon na gagawin. Susuko tayo, magpapasakop tayo, at mapapakumbaba tayo sa Panginoon. Na hindi komportable sa ating emosyon na gawin. Baka ako lang po yun. Baka sa inyo madali. Salamat po. Kayo na lang po kaya mag-preach dito. Ang magpakumbaba, ang umamin, yung lalang pagsalita, sorry. Yun na lang, ay talagang bago lumabas sa iyong bibig, ay talaga namang kailangan mo ng maraming kape. Ang ibig ko pong sabihin ay, kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Ang magpakumbaba sa Diyos, na maintindihan mong, Panginoon, kung wala ka, wala po akong magagawa. Panginoon, kung magmamatigas ako, mananatili akong alipin ito,
at di ako lalaya. Isang pagpapasya na ang mga anak ng Diyos ang makagagawa. Sino po ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito? Wow. Yung mga sumampalataya sa Diyos, meron kang kapangyarihang ganon. Ganon katindi yung biyaya ng Diyos sa ating lahat na magpapakumbaba tayo sa Kanya, magpapasakop tayo sa Kanya, at magtitiwala tayo sa Kanya dahil dyan po tayo tinetrain at ine-equip sa tahanang ito. Ano po yun? Ano po yung ibig ko sabihin? I-overcome po natin yung pride. Ouch! Aray! I-overcome po natin yung anger, galit. Atin pong pagtatagumpayan yung bitterness o yung hindi pagpapatawad. Aray na naman. Yun bang dumating tayo sa puntos na kahit ang kaaway mo'y pinapanalangin mong pagpalain? Wow! Wow! Yung nangaabuso sa'yo, ay sabihin mong, Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung nakapanalangin ka ng ganun. At sinasabi mo sa iyong kaaway, pag nangailangan siya, itutulungan mo. Isang pinagaling at pinalayang puso. Pinagaling at pinalayang puso. Na yung pinagaling na puso ay meron kang security at hindi ito base sa opinyon ng ibang tao para sa iyo. Na kahit yung pinost mo ay 2 lang yung nag-like. Pero ang pinost mo is alam mong galing sa salita ng Diyos. Secured ka. Amen. Pinalaya, pinagaling na puso. Bakit? Kasi ikaw ay natututo sa tahanan ng Diyos. Ikaw ay sinasanay sa salita ng Diyos at sa pagkilos ng banal na Espiritu. Alam niyo po, yung pinagaling at pinalayang puso, ito po yung gustong-gusto nating magkaroon sa bawat araw. Why? Kasi bawat araw may sumusugat. Alam niyo po ba may sumusugat? Yung parang nanga-attack, no? May uma-atake sa puso natin. Merong, kanina mapayapa ako, ba't ngayon parang nasa na? Nasa na ako? Nasa na yung address ko? No? Nasa na ako ngayon? No? Life happens. Namalayan niyo ba? Hindi ka naman galit kanina. Kaya nagalit ka na. Dahil may nang-cut lang naman sa'yo dyan sa kanto. Diba? Or may nangako, tapos hindi naman niya tinupad. Or meron ka ina-expect na promotion, pero parang maghintay pa raw. Okay, sige, hintay. Life happens. Na ang buhay dito sa mundo ay tuloy-tuloy. At habang tuloy-tuloy siya, minsan merong kalasag na, biglang na, okay. No? Ang ganda-ganda ng gising mo, biglang, okay. Nabalitaan mo na lang. Alright. Na-flat pala yung sakit. Alright, sige. Madedelay yung flight. Sige. And then ngayon, yung puso mo, paano mo yun pananatilihin na pinagaling at pinalaya? Di ba? So, yun yung kalooban ng Diyos na mangyari sa buhay mo at sa buhay ko. 3 John 2, mahal kong kaibigan. Yan. So mga friends po tayo. Dinadalangin kong ikaw, sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Ito po, tulad ng iyong buhay spiritual. Yung kagalingan ng physical at buhay spiritual. Sa English po, yung spirit, soul, and body. So ang kagalingan ay hindi lamang sa physical, bagamat napaka-importante po noon sa atin. Di ba? Sabi nga, sumakit lang yung ngipin mo, damdam mo, sakit na ng buong katawan mo no? So yung healing na yan, kailangan po natin sa bawat araw. Pero yung kagalingan sa puso, sa kaluluwa, ang kaluluwa po natin yung ating kaisipan, yung ating damdamin, at yung ating will, yung ating kalooban. So ang totoong kasaganaan, the true prosperity, ay hindi lamang dahil sa bank account mo, pero maganda rin yun. Siyempre, gusto natin na nagpa-prosper yung ating bank account. Pero
ang totoong prosperity, ang totoong kasaganaan na binabanggit po rito ay tungkol sa iyong kaluluwa. Tungkol sa iyong spiritual journey, tungkol sa puso mo. No? Tungkol sa puso mo. Ano nangyayari sa iyong kaisipan, sa iyong damdamin, at sa iyong kalooban? At sabi nga, ang gantong uri ng prosperity ay hindi dahil sa nangyayari sa mundo, dahil hindi ire-reflect ng mundo ang prosperity mo. Dahil hindi galing sa mundo ang iyong kasaganaan. Ang reflection ng iyong prosperity ay galing sa salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay parang salamin. No? Ang salita ng Diyos ay yung batayan kung sino ka. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ito, then iyon ang reflection na iyong pangahawakan, ito nga ako. Hindi ko ahayaan na ang mundo ang mag-reflect sa akin kung sino ako. At hindi ko rin ahayaan ako mismo din ang mag-define kung sino ako dahil hindi ako ang may gawa sa akin. Hindi ako ang may likha sa akin. Merong Diyos na lumikha sa akin. Kaya siya ang magde-define kung sino ako. Sa kanyang salita, nire-reflect niya. Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Okay? At ang salita ng Diyos ang nagsasabi, ikaw ito. Ikaw ay minahal ng Diyos. Ikaw ay pinatawad ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay tinawag ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos at pinatawad ka na ng Diyos. Pinalaya ka ng Panginoon. Pinagaling ka niya. At lahat ng bagay na mabuti na ginawa niya, iyon ang ire-reflect ng salita ng Diyos sa iyo. At iyon ang magpo-produce ng isang lakas na puwersa ng pananampalataya. At habang iyon ang humuhubog sa iyong kaisipan, yun ang nagsishape. Bumubuo sa iyo, ito ako, ito ako, ito ako, ito ako. And then laban doon sa mga opinyon ng tao or yung sarili mong opinyon para sa iyong sarili o yung circumstances na kinabibilangan mo versus doon, mas nangibabaw yung ito ang sinasabi ng Diyos sa akin. Kaya you do not allow the world to define you or even you don't do, what I mean is you don't self-define. You don't define yourself by yourself. Amen? Because God is the one who can define you truthfully. At ito po yung mabuting balita, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Wow! Hindi pa rin tapos ang Diyos pagka lumingon sa katabi mo. Ang ibig ko mong sabihin, marami pang mabuting bagay na gagawin ang Diyos. Marami pang paghuhubog ang gagawin ng Diyos. Marami pang levels of maturity. Sabi nga, He who began a good work in you, ano po ang kasurug-garugtong noon? He is faithful to complete it. So hindi lang sa'yo, kundi sa katabi mo rin. Sa anak mo, sa asawa mo, sa lola mo, sa nanay at tatay mo, sa pamilya mo, sa buhay mo, marami pang gagawing mabuti ang Diyos. 35 years, hallelujah, God is good. But after this, as we are gearing towards another more years, as you continue to grow in the house, you're continuously being planted sa bahay na ito, sa sambahan ng Diyos, patuloy pa rin ang paglago mo sa Panginoon. Amen po. Sabihin niyo po, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Wow, that's an encouragement to all of us. Amen. Ngunit, habang hindi pa tapos ang Diyos sa atin, patuloy tayo nagpapasakop sa Kanyang ginagawa sa atin. Ibig sabihin, hinahayaan natin siya. Panginoon, sige. Ipagpatuloy mo, Panginoon, ang mga mabuting ginagawa mo sa akin. Ano yon? Ito ginagawa ng salita ng Diyos sa atin, sabi sa 2 Timothy 3:16. Kinokorek tayo, nire-rebuke tayo, tinuturuan tayo, ini-instruct tayo, gina-guide tayo. Ayan. So sa madaling salita, tayo ay mga mag-aaral. Tayo ay mga mentee. Tayo ay mga disciples. Mga tagasunod ng ating Panginoon. Amen? Hinuhubog niya tayo para sumagana tayo sa mabuting gawa. Mga mabuting gawa, mga mabuting bunga ng buhay natin na alam niyo po ang dulo? Alam niyo po, gusto niyo makita yung dulo? Sa dulo po may rewards. Gustong-gusto ng Panginoong sumagana tayo sa lahat. Hindi ko naman sinasabing bumagsak na ang leg mo sa dami ng medal mo, no? Pero ang ano po doon is, may rewards ang Panginoong Jesus sa kanyang muling pagbabalik.
muli na, pagbabalik pa. Parang redundant. No? Sa kanyang pagbabalik, meron po siyang mga rewards. Excited po ba kayo? Parang, tama, excited. Yan talagang pinaka-excited. May rewards ang Panginoon. Lahat ng bagay na bunga ng kabutihan po ay kanya pong i-reward. Ano sa Tagalog i-reward? Basta yun po. Yun, bibigyan ng gantimpala. Amen, amen. Kaya na ko po iniisip eh. Until hanggang ano po ba? Ito po sa madalis, actually, ang pinaka-rewarding sa lahat or isa sa napaka-taas na antas ng reward, ito po yung ganitong reward eh. Mga gantimpala na kung saan ay makita mo yung puso mo, yung sarili mo, yung isipan mo, sabi nga yung the pinagaling at pinalayang puso, ang kalooban mo, ang damdamin mo, ang kaisipan mo. Kahit nagkakagulo sa labas, kahit patong-patong yung whatever is that attack, ito po yung napaka-rewarding na moment sa buhay mo. Mapayapa ka. Nagkakagulo na lahat sila, pero ikaw, sumasamba ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya, sobrang dulong kabaligtaran nung kinilalagyan mo sa natural. Ako po, talaga saludong-saludo ako sa mga taong, okay, ang dami na ng bagyo ng taong to, pero tuloy-tuloy sa pagsamba. Hindi nagagalit, hindi natataranta, hindi natatakot. Matatag. At pag nagsalita yung taong ito, lahat nakikinig. Kasi nga, nakita ng mga tao, kakaiba talaga siya. Kakaiba talaga. Hindi ko sinasabing walang emosyon, hindi ko sinasabing walang damdamin, hindi ko sinasabing hindi umiiyak. Meron taong umiiyak pero matapang pa rin. Hindi ibig sabing umiiyak ka, ay duwag ka na. No. Ang pag-iyak ay hindi sign ng weakness. May damdamin ka, pero nangingibabaw yung bunga ng banal na espiritu sa buhay mo. Yan yung pinalayang puso. Yan yung pinagaling na puso. Na yung kapayapaan mo na alam mong si Jesus ang nagbigay dahil sa John 14:27, "My peace I give to you, it's the peace that the world cannot give." Yung kapayapaang iyon, hindi maagaw-agaw ng mundo. Hindi kayang nakawin ng pagsubok. Hindi kayang nakawin ng traffic sa kanto. Hindi kayang agawin ng napakataas na presyo ng whatsoever. Kapayapaan. Kalakasan, katatagan ng loob. Hallelujah. Yung kapayapaan na kung saan ay hanggang sa dumating sa puntos na dala-dala mo to, at kapag pumunta ka sa isang lugar na magulo, pumapayapa yung paligid. Nandiyan na siya. Salamat, nandito siya. Hindi ka maingay, hindi ka flashy, pero dahil nandun ka, tumatatag yung kasama mo. Pumapayapa sila. Dahil dala-dala mo yun. Lalo na kung nagsalita ka pa. Naintindihan niyo po? Gustong-gusto niyo po yung mga taong gano'n, po? Sino po yung gustong-gustong kasama yung mga taong gano'n? Yung bang takot na takot ka, tapos bigla siya okay. I'm okay na. Dito na siya. Gusto niyo po yung mga taong gano'n, no? Hanggang sa dumating ang puntos, ikaw na yun. Ikaw yun. Yun yung level ng isang pinagaling at pinalayang puso. Merong transformation, sabi nga, alam niyo po, meron akong
Sabi sa Isaiah 61, verses 1 to 2. Gusto ko po itong basahin sa inyo. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Amen. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Gusto po ito ng marami. Paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Ayan na, ayan na, ayan na. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Alam niyo po, yung bibigyan ko po ng emphasis dito yung paghihiganti. Why? Kapag alam mo sa puso mong ang paghihiganti ay hindi sa'yo. Okay po ba yun? Sabihin niyo nga po, paghihiganti, hindi ka akin. Kayo na po yun. At ang paghihiganti nino, ni Milet, ay hindi eh. Hindi eh. Paghihiganti ng Diyos. Yung pag may nanglamang sa iyo, may nandaya sa iyo, may nanakit sa iyo, merong binetray ka sa pagtitiwala mo, merong nananaksak sa iyo sa likod. Wala ka malay-malay. Oh my gosh. No? Merong kaibigan mo na sinama mo sa negosyo, magkasosyo kayo, bilang nawala. And then, eto, nakabitin ka. And then, sabi mo, Panginoon. Eto, syempre, bilang mga mananampalataya, so, iyan mo yun, no? Babantayin mo yung puso mo. Sabi mo, pinalaya, sabihin nyo nga, pinalaya, pinagaling na puso. Ayan, eto, so babantayin mo yung puso mo ngayon. Lord, pinalaya mo na ako, pinagaling mo na ako, pero ito na naman siya. Ito yung tatandaan. Ang isang pinalaya at pinagaling na puso is alam niya, alam ng puso ko, ang paghiganti ay sa Diyos. Ngayon, of course, no? Panginoon, sige na, hulihin mo na siya, sige na, pahirapan mo na siya. Hindi naman yun, no? Hindi yun ang pwesto ng puso mo kasi pinagaling ka na at pinalaya ka na eh. Ano yung pagkakaabalahan mo habang pinagkatiwala mo to sa Diyos? Ito yung pagkaabalahan mo. Imbis na pagkaabalahan mong abangan kung ano yung mga masamang mangyayari ito sa mga nanlamang sa'yo, ito yung pagkaabalahan mo. Panoorin mo kung paano i-restore ng Diyos, sasauli ng Diyos, yung mga ninakaw sa'yo. Hindi yung tao yung magbabalik. Hindi niya kaya yun eh. Ang Diyos ang magbabalik. Tatanong ko kayo ha, kaya ba ng Diyos na ibalik? Oh, talaga? Kaya ba ng Diyos na ibalik? Kalooban ba ng Diyos na ibalik? Oh my God! Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pinagaling, pinalayang puso. Maging abalang-abala ka, abangan ko, O Diyos, kung paano mo isauli. Dahil ang paghihiganti ng Diyos, ang ibig sabihin ay hindi ka iiwanan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng paghihiganti is, bibigyan ng hustisya ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay mo ayon sa kanyang kaparaanan. Ang gagawin mo, ilaya mo o panatlihin mong malaya ang puso mo mula sa galit. Di ba? Yun. Ang babantayan mo, yung puso mo. Sabi nga ng Panginoon, guard your heart. Bantayan mo ang puso mo na maging malaya mula sa galit, maging malaya mula sa yung bitterness, yung mapait na kalooban. Bitter, yung kapaitan, no? Hallelujah. Dahil kalooban niyang i-restore. Habang pinagtitiwalaan mo siya, kumikilos siya para i-restore. Romans 12:17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Ito pa naman yung gustong-gusto ng flesh, no? Pero dahil pinagaling na yung puso mo at pinalaya na, ayaw mo na rin ng ganito. Tapos sabi niya, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, ibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon. Gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa, kasama ng sino man. Kahit ang kasama mo, katabi mo ay, wag mo kayo nilingon. Kung sino man yan. Nandun man siya, nandito man siya, o nandyan sa harapan. Baka ako pala yun, no? Sabi doon ay, mapayapa. Mamuhay kayo ng mapayapa.
Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, wrath of God. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Tandaan niyo yun, ha? Tandaan niyo ba? Ang pinagaling at pinalayang puso, alam niya, naiintindihan mo, 35 years, new life, ha? At the next 35 years, lalo natin palalalimin yung buhay natin dito. Ang paghihiganti ay sa Diyos. Sabi niya, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen? O covenant tayo, ha? Covenant. Next 35 years. Mabuti ang Diyos at siya ay panig sa iyo. Ang paghihiganti ay sa Kanya, hindi sa iyo. And then, verse 20. Sa halip, ito yung sinasabi ko kanina, kung nagugutom ang iyong kaaway, lasunin mo. Ay, hindi, wag. Pakainin mo. Di ba? Pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga bagas sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama. Kundi, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen. Amen. Hindi po sinasabi naman ditong maging kaibigan ka na iyong kaaway. Kaaway mo pa rin siya. Kaya nga, love your enemy. Hindi naman sinabing, love your enemy who will become your friends. Walang ganong karugtong no? Enemy pa rin siya. Kaaway pa rin siya. Pero sa side mo, mahal mo siya. Paano? Pinapanalangin mong siya ay makakilala sa Panginoon. Paano ko siya mamahalin? Huwag maging hadlang ang buhay mo para hindi siya makakilala kay Jesus. Amen. Amen. Pero hindi ko sinasabing, yayain mo siya sa birthday party mo. Hindi ko wala sinasabing ganon. O kaya pagtiwalaan mo ulit siya basta-basta. Hindi ganon. Walang ganon sa scripture. Ang sa scripture is mahalin mo siya, pero kaaway mo pa rin siya. Conscious na conscious kang, kaaway mo pa rin siya. Why? Kasi inaabuso ka pa rin niya, maaari. Pinag-iisipan ka pa rin niya ng masama. Nagkukwento siya na kung ano-ano tungkol sa'yo. Busy siya. Naawayin ka. Enemy pa rin siya Pero sa side mo, hindi mo hinahayaang ma-impluwensyahan ka ng ginagawa niya. Sa pamamagitan ng Panginoon, patawarin mo na siya, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Panginoon, pagpalain mo siya as much as you can. I-bless mo siya, Panginoon, ayon sa gusto mo. Amen? Okay. Kaya nga sabi, do not get into emotional fight. Wag. Sayang Pag nagalit ka, sino pumapangit? Diba? Nakapangit yung galit Lagi kang simangot. Diba? Tapos nakakatanda, nakaka-wrinkles. Tapos yung puting bumo, dumadami. Wag na lang. Wag mo yan, ganun. Tama po. Kaya anger steals joy. Pag nawala yung joy mo, nanghihina ka. Why? Because the joy of the Lord is your? Seryoso. Tama po. Sisirain mo ba naman yung araw mo? Sinira na nga yung araw mo noon Hanggang ngayon ba, sinisira pa rin niya? Oh my goodness, tama na, sobra na. Patawarin mo na. Amen? Hard lesson, prepared heart. Isang puso na pinalaya, malayang puso, pinalaya, na puso ng Panginoon. Verse 3, tutuon ko lang po, konti na lang ako, Isaiah 61 verse 3, yung binasa ko po kanina. Upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip ng kalukutan, matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. So, ang kagalingan, hindi lang pisikal. Ang kabuuan at kalayaan ay kasama ang iyong kaluluwa. Kasama ang iyong kaisipan, kasama ang iyong damdamin, kasama ang iyong kalooban. So hayaan mo palagi, araw-araw, hipuin ng Diyos ang puso mo. Hayaan mong haplusin niya lang salita niya. Pagalingin, hugasan. Even ang iyong kaisipan, iyon nagdamdam, hayaan mong mahugasan ng salita ng Diyos. At habang ginagawa, hinahayaan mo yung kilos na yun ng Diyos sa buhay mo, doon ka nagkakaroon ng patuloy, araw-araw, pinalaya at pinagaling na puso.
New life. Napakarami pa tayong haharapin. Pero huwag mong harapin ang bawat araw, ang puso mo ay sugatan pa din. Parang tumula yata ako dun ah. What I mean is, it's time to heal. It's time to forgive. Panahon na. Amen. Amen. Psalm 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Alam niyo po ang mga puso, ang mga taong mayroong pusong pinagaling at pinalaya, sila rin po ay nagpapagaling at nagpapalaya ng puso ng iba. Hindi po tumitigil lang sa atin yun. Nagiging channel tayo ng ibang tao ay gumaling din at lumaya din. Hallelujah. Ang kasaganaan ay generational din. Ibig sabihin, yung kalayaan ng puso mo ay dumadaloy sa iyong mga anak. Dumadaloy sa iyong asawa. Dumadaloy sa mga taong kasama mo sa buhay. At sa susunod na henerasyon. Ang mabuting balita, ang Diyos ang nag-restore. So, hayaan mo lang na ang Diyos ay gumawa at kumilos sa buhay mo at buuin ang kaluluwa mo. Buuin ang puso mo. Buuin ang kaisipan mo. Buuin ang kalooban mo. Dahil ang tunay na kasaganaan nagsisimula sa puso mo. Hindi sa bulsa mo. Maganda ang damit, may kotse, pero mahirap ang puso. Posible. Nangyayari na sa iba. Pero sa atin, sa biyaya ng Diyos, ang kasaganaang nagmumula sa kalooban mo, yun ang kalooban ng Diyos. Doon ka namin sinasanay. Doon ka namin pinapanday. Doon ka namin hinuhubog. Kaya wag ka nang magstay sa pride at sa anger. Wag na. Last verse na lang po. Sabi sa Isaiah 61, verse 4. Hindi pala ito ang last verse. So verse 4, muli nilang itatayo ang mga sirang lunsod na napakatagal ng wasak at tupok. So, ibig sabihin, ang isang restored, sabi nga po kanina, at ang isang pusong pinagaling ng Diyos at pinalaya, buuin mo ulit bagong kasaysayan ng pamilya mo. Bagong kasaysayan ng negosyo mo, bagong kasaysayan ng buhay mo, dahil ang Diyos ang sumusulat nito. Ang pagsuko natin sa Diyos ay magbubunga ng pagbabalik ng mga bagay na nawala at ninakaw sa atin. Yung productivity years, yung mga taon na dapat naging mabunga tayo, yun ang ibabalik ng Diyos. Amen po. Yung kintsugi na sinatawag po natin, gusto kong mapakita yun, yung isang palayok na, ito yung isang restored pot. At this time, nandiyan na ba? This time, sira-sira pero binuo. At alam niyo po bang mas mahal ito ngayon? Kasi gold na po yung nasa paligid. Gold yung nilagay na pandikit at pangbuo. Alam niyo po bang sirang-sira man yung buhay natin nung nakalipas? Binuo ng Diyos. Pero hindi ko masasabing nakalimutan ko yung mga sugat. Meron pa rin. Pero ang kaibahan, hindi na ako alipin nun. Hindi ko makalimutan yung mga bagay na pinagagawa ng kaaway sa akin. Pero ngayon, ginagamit ko ito yung weapon para hindi ko na yun balikan. Mas mahal ang iyong value ngayon dahil sa ginawa ni Jesus sa buhay mo. Pinagaling, pinalayang puso. Proverbs 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Puso mo. And then Colossians 1:18, si Jesus ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kanyang kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Si Pastor Paul, lagi siya nangaral yung cross, yung grave, tsaka yung throne. Krus,
tsaka yung libingan, si Jesus ang ating tagapagligtas. Pero pagdating sa trono, siya ang ating Panginoon. Amen? So manatili ang pagkapanginoon ni Jesus sa buhay mo. The last but not the least, Ephesians 3:19. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapuspos, sabihin niyo nga po, mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Pag sinabing mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos, walang spasyo, walang gap na hindi sa Diyos. Ang isang pusong pinagaling at pinalaya, walang space sa puso mo o kwarto sa puso mong hindi puspos ng Diyos. Walang bakante. Walang vacuum. Lahat sa Diyos. Amen po. At bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, meron po tayong communion element. Kasama po ito sa mensahe. Pinagaling at pinalayang puso dahil si Jesus sa pamamagitan ng kanyang sugat at latay, hindi lang sa physical, kundi sa kaluluwa mo, ito ang mabuting balitang tatanggapin mo ngayon. Habang ikaw ay nagpapakumbaba, tayong lahat ay nagpapakumbaba, sumusuko sa Panginoon sa diwa ng pag-aalaala natin sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito ang panahong sumuko tayo patuloy sa Kanya at ihain natin ating sarili sa Kanyang kapatawaran, sa Kanyang kalayaan, sa Kanyang kagalingan. At sa ating pag-partake dito, tanggapin natin ang Kanyang biyaya para sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po na sa aming pagtanggap nito sa communion, dinedeklara namin ang aming pagsuko sa iyo. Ang buong puso namin, ang aming buong kalooban, hindi lamang ang aming katawan, ay dumaloy ang kagalingan, ang kalayaan, dahil kami nagpapasyang magpatawad, nagpapasya kaming magpakumbaba at magpasakop sa iyong kalooban. Lahat ng ginawa mo sa krus para sa amin, at ang mga kaloob at biyaya at pagpapala nito ay tinatanggap po namin ng may pananampalataya. At salamat, totoo nga kaming malaya. Totoo nga kaming pinagaling. Totoo nga kaming buo, ligtas, dahil kay Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pangalan mo. Amen. Partake po tayo. Mag-partake po tayo ng juice. Hallelujah. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, hindi ka pa rin tumitigil kung paano po kami mahuhubog ng malaya at magaling at buo. So narito po kami. Salamat sa iyong mga anak na nakarinig ng iyong mga salita. Salamat ng bawat isa sa amin ay patuloy pang makakaranas ng mas malalim, mas malawak at mas mataas na level ng maturity, ng kalayaan at ng kabuuan. Salamat ng buhay namin ay magsalita ng napakalakas na dala-dala namin ang kapayapaan, malaya sa galit, malaya sa takot, dahil kami ay sinasanay sa tahanan mo. Na ang aming pagiging mananampalataya ay hindi lamang pang isang araw, kundi pang habang buhay at pang walang hanggan. At ang impluwensya ng buhay namin ay hindi lamang nakasakop sa 4 na sulok ng gusaling ito, but kung saan man kami naroon, dumaloy ang kapayapaan, pananampalataya at kapangyarihan at karunungang nanggagaling sa iyo sapagkat ikaw ay suma sa amin. Salamat, Panginoon, sa 35 years na New Life. Salamat na ito ang isa sa pinakamatibay na kaparaanan na kung saan magsisimula kami muling humakbang patungo sa susunod na mga taon
ng paghuhubog bilang iyong mga tagasunod. Salamat sa mabungang buhay. Salamat sa maalab na pag-ibig. Salamat sa napaka-epektibong pananampalataya. Kami ay mananagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.